Sa State of the Nation Address noong 2023, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang hakbang ng gobyerno para mapaunlad ang bansa tulad na lang ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Makalipas ang isang taon, lumanggo nga ba ang ekonomiya at naramdaman ba ito ng sambayan ng Pilipino? Narito ang report. What this means is that in spite of all the difficulties, we are transforming the economy. We are stabilizing the prices of all critical commodities. Sa nakaraang SONA ni Pangulong Marcos, 54 na ulit niyang binanggit ang mga salitang economy at economics at mga programa para sa pag-unlad. Sa kabila nito, 46% pa rin ng mga Pilipino ang tinuturing ang sarili nila bilang mahihirap. Raket dito, raket doon. Yan si Ana Lu, ang rakiterang nanay ng San Mateo, Rizal. Minsan, online seller. May oras na naglalako naman ng turon at iba pang kakanin. Pati pagiging promodizer sa mga grocery store, pinapatos na niya. Marami pong mga budget kasi may anak po akong psoriasis. Yung isang babae ko mayroong sakit sa balat. So nagme-maintenance po sila. Doon po kami nagigipit talaga. Gusto raw kasi ni Ana Lu makadagdag sa kita ng pamilya. Kahit pa ang asawang si Kim, doble rin ang trabaho, security guard at mekaniko. Pero kahit pagsamahin ang kita nilang 20,000 pesos kada buwan, kulang na kulang pa rin. Lumuluwa ako na hindi ko alam, lalo nakikita ko, asawa ko naglalako. Mahirap talaga maging mahirap. Hugot luha, hindi mo pa sigurado yung narating mo kung sapat na ba to. Inflation o ang level ng pagtaas o pagbaba ng mga bilihin ang isyong pinakamalapit sa bituka ng 70% ng mga Pilipino, ayon sa survey ng Pulse Asia noong Abril. Sa kabila nito, inihayag ng gobyerno na bumaba na sa 3.8% ang inflation rate, kumpara sa 6.6% noong nakaraang taon. Isa raw ito sa mga senyales na nasa tamang direksyon ang economic policies ng gobyerno. Is this really true? Are these programs really going to produce all of these things? The state is strong, di ba? But is it really strong? Is that true? I'm not sure. Just one major challenge is yung digital transformation. So, ang nangyayari, pinapalitan na ng gadgets yung trabaho. We need skills para mag-complement sa mga new technology that are being created. Isa sa mga binida ni Pangulong Marcos noong nakaraang SONA ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Kasama pa naman ito sa mga pagkukunan ng pambayad sa ngayoy 15 trillion pesos na utang ng Pilipinas. Kumpiyansa ang gobyerno na lalo pang gaganda ang ekonomiya. Tumaas ang gross domestic product ng bansa mula 5.7% sa 5.9% sa unang bahagi ng 2024. Pero mababa ito kumpara sa nakaraang taon. Sa panibagong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, malaking hamon na maibalik ang estado ng ekonomiya bago ang pandemya. At ang mas mahalaga, maramdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Ruth Cabal, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.